Hello, good evening, magandang gabi sa lahat. Thank you for coming over to my channel. At ngayong gabi na to, we will be talking about medyo magandang balita. This is a good news, but not necessarily completely a good news. Pero pwede na rin na magandang balita siya. This is with but before anything else, I would like to request na try to like, share, and subscribe with this channel. I hope you will subscribe doon sa mga subscriber natin. Kapag subscribe na, salamat po sa inyong patronage sa pag-subscribe dito sa Justin Talk News PH. At dito naman usually pinag-usapan natin yung mga political issue, we make reactions, we share our views to our subscribers and to our viewers, and also we make comments and analysis and sometimes predictions about the political spectrum of our country, of our society here in the Philippines. So tonight we'll be talking about itong latest lang na lumabas na balita na there are some congressmen in the House of Representatives that are foregoing the impeachment case versus BP Sara. So ibig sabihin, ayaw na nila na magkaroon ng hearing sa Justice Committee, I suppose, para pag-usapan itong kaso na sinampa na mga leftist. Tatlong kaso yan, sinampa ni Dilima, sinampa ni Nery Colmenares, ni Manuel, at ni Franz Castro. Ngayon, ito si Franz Castro nangangarap pa na talagang matuloy. Gusto niyang apurahin daw yung mga kapwa ni congressman na ituloy itong hearing na to. But ang problema, na-bet na o na tiningnan na ng House Committee on Rules kung may form and substance ba, at na-bet na nila, sabi nila, ibig sabihin okay na sa kanila sa Rules Committee, form and rule and form and substance ng complaint. So the next move will be for Reginald Velasco, the Secretary General of Congress, to submit it to the Speaker, Martin Romualdez. So si Martin Romualdez naman, I think he only needs around 10 days para, I don't know if you follow tennis, baka isang araw lang, he will submit it to the Justice Committee. I don't know kung sino nag-hit sa Justice Committee. Siguradong tauhan niya yan, to discuss the merits of the cases filed against BP Sara. But mabasa itong balita, for some supporters, this is a really very inspiring, very revealing news, dahil meron daw mga congressman that are wants to defer the hearing for the impeachment of BP Sara to the next Congress. Ayaw na nila mag-discuss. And one of the reasons, kahol daw sa oras, kahol daw sa panahon na i-discuss daw yan, and with the coming elections, the campaign period will start, I think, on the 13th. And the Congress will adjourn on February 7. So ilang session days na lang yan. So medyo mahirapan sila. So sa ganyang na lang, pag-asa na lang nila is to have the complaint signed by 103 congressmen, which until now wala namang sinasabi ni Velasco na merong nag-endorse, kasi wala pa nag-endorse eh. I don't know kung may tinatago pa sila or what. So yun ang status. Ngayon merong ang ayaw na patuloy itong impeachment
kay VP Sara. Some of this congressman. Ganito yon. Yung Congress kasi, sabi natin, almost 315 or 216 congressmen. Nung budget deliberations, halos lahat tamimi. Akala natin lahat ng mga congressman na yan ay pabor kay Tambaluslos, kay Speaker Romualdez. Yung iba, mum lang sila o silent lang sila dahil sa budget para sa mga districts nila. Kaya hindi sila nagsasalita against the speaker. Kasi ma-defund sila. Tulad sa nangyari ni Pulong at saka ni Ungab sa Davao na inalisan ng mga ng DPWH sa mga projects para doon sa niya, sa distrito niya. So walang project yung matatanggap ang mga tao, walang makikita. So it's a minus pamumuno mo na makikita ng mga kadistrito mo na wala kang performance. So yun. Kaya yung iba dyan, actually, they are supporters. Ang ibang congressman sa Congress, talagang supporter yan ni VP Sara. Ngayon, tapos na budget season, naaprubahan na yun, napirmahan na yung General Appropriations Act. So, maghantay na lang sila ng release. Ganon. So, pwede na sila lumabas. At pangalawa, sa totoo lang, yung rally na yon, talagang maraming nagkaroon ng final decision, shall we say, nagkaroon sila ng interpretation sa sitwasyon na talagang malakas si VP Sara with the support na nakukuha niya hindi lang sa mga Iglesia ni Cristo members but also the other people like the DDS, mga Muslim community, and even yung mga surrenderies, mga cadres and other mga masses, simple na mga tao na nagsusuporta kay VP Sara. So nakikita yan ng mga congressman. Gaano ka-popular, gaano ka-suportado si VP Sara, at gaano karami. They should realize na 32 million ang bumuto kay Sara. At hindi naman nawawala lahat yan. Baka nga nadagdagan pa. We don't know. Kahit na alisin mo yung mga loyalista, baka nagiging 40 million na ngayon yan. Kasi tumaas din naman ng mga every election, tumataas ang number of voters na nagre-rehistro kasi maraming bagong mga bata na qualified na bumoto, kaya lumalaki yung voting population natin. So ito, lumabas na sila, naging na their trust and confidence nila kay VP Sara, na didikit sila kay VP Sara, nag-galvanize na pwede na tayong lumabas at para natulungan tayo ng hustos sa ating distrito na Manalo. Kasi kung didikit sila kay Martin Romualdez, ano bang survey rating ni Martin Romualdez? He is a very unpopular politician in the country. Despite of the money na nasa kanya, the power, ang mga tao ayaw sa kanya. Kasi alam na alam ang mga karakas nila They know gaano ka-corrupt tong mga tao na to. Kaya alam ng mga tao na hindi talaga sila, alam ng mga politicians, ay mga congressman, na delikado kung kay Martin sila. Even in his district sa Tacloban, medyo nga naging controversial din kalaban niya. Dinidisqualify. I don't know kung ano nangyari noon, kung na-disqualify ba completely yung kalaban niya. Yan naman ang lagi niyang ginagawa. Kung may kalaban siya, dahil sa unpopularity na niya, even in his own town, in his own city, is very unpopular. Kaya puro kabalastugan ng ginawa niya. Minsan nawawala yung kalaban, minsan bigla na lang yan tulad niya na disqualify.
Kasi sa kanya nga, hawak niya yung power eh. Hawak niya yung pera. So, itong mga congressman na to na nagsasabi na itigil na yan, hindi na natin talakayin yung impeachment na yan, and i-defer na lang, doon na lang sa kung gusto ninyo, sana dyan na pa naman siguro yung mga leftist, baka mananalo pa yan sa next election, yung mga party list na yan, isampan nyo ulit. But that time, iba na ang composition ng Kongreso. With the way things are going, medyo merong malaking change dyan sa composition ng mga congressman, yung party, majority at saka minority dyan sa Kongreso by the next Congress. 20th Congress na yan. So, mag-iiba dyan ang colors, ang composition ng partido. Posible malakas pa rin si Martin dahil nandyan ang pera sa kanya, but ultimately lalabas tong mga pro BP Sara supporters ng mga congressman. Kasi nakita nyo yung the last month of 2024, ano nangyari? Akala natin noon si Lucy tsaka si Richard talagang BBM yun, pero nung una naman na sumampa si BP Sara dahil unity team, doon na sila. Pero hindi talaga natin masabi na talagang baka katulad din ng ibang sumama dyan sa tandem na yan ay actually supporter ni BP Sara. So itong mag-asawa na to, ganyan talaga siguro sila. Ngayon lumabas sila ng 2024. That's with regards to the AGK issue na inimbestigahan sa Quadcom. Nagkaroon ng komenton si Richard Gomez na napatasan kilay ng mga kalabang mga nasa kabila na mga congressman. So, balita pa ka, mayroon siyang case. Ganyan naman ng talagang gumaganti ang administration. Yung mga patay na mga kaso binubuhay tulad sa nangyari kay Pastor Kibuloy, ganyan din ang kay Richard Gomez. Yung napakatagal na kaso binuhay para maabala lang siya sa kaso na yun. Pero mga bilyonaryo yung mga yan, may mga sariling sugar central yan. Hindi mo basta-basta tinag din yung mga yan, may mga pera yan. So, the same way na marami rin dyan na talagang supporter ni BP Sara. Kaya, di voice out na ang sentiments nila. Malapit na rin yung election. Posibleng hindi sila manalo. Pwede rin silang manalo. Kung kakampi sila kay Speaker Romualdez, kay Martin, kay Tambaloslos, pwede silang matalo. Malaking possibility dahil napakasama nga ng image ni Martin Romualdez. Sabihin, anong partido ka ba? Partido kami ng unity team. Ganon, ano bang partido? Lakas pala si Martin. Kay BBM yan, ayaw namin yan. Possibly ganyan ang mangyayari. Kasi mga tao ngayon, alam na nila kung anong mga ginagawa ng mga to, yung administration na to. Kaya posibleng hindi nasasama sa kanila yung mga congressman na akala natin nakadikit kay Martin. So itong iba naman, kasi kanina yata nag-speech o kahapon ba yun, nakakainis yung speech ni Martin, puro kasinungalingan. Ang hina-highlight pa niya yung build better more. Anong na-build nyo? Ano bang bitter na mapait? Ganyan. Ano bang naggawa ninyo? You spent daw around 1 trillion para lang sa infra project. Anong infra? Puro naman yun. Flood control projects na lahat ay na-wash out na. Kaya mga tao lumalangoy na sa streets mismo dahil nga walang flood control projects. So, ang dami niyang sinasabi is talking about legacy daw.
Dignity daw. Ano? May dignity pa ba kayong naiwan sa inyo? May kahiyan ba kayong naiwan? Wala na. Kaya parang binubula mo lang ang sarili mo. Kung sino mang sumulat noon at binasa mo rin naman, makonsensya naman kayo sa pinagsasabi nyo. Tapos, ang dami yung promises, sabi niya, ngayon daw, they will go after the smugglers and the hoarders. Sinabi mo na yan eh. 2023, nagpunta pa kayo sa Bukawi para sa intercity. Doon yung mga warehouses ng mga bigas. Ang balita pa nga, chismis lang, meron ka ring budiga roon na yung pinapakita mo sa iyo yun mismo. Nagpangalan ka ng 3 hoarder at smuggler daw ng bigas. Meron ba nasampahan ng kaso? Meron ba nakulong? Meron ba na-aresto? Wala. Wala nga ang pangalan ni-release eh. Picture pa kayo ni Erwin Tulfo doon. Kasama yan si Erwin. Tuta rin ni Martin yan eh. Kaya kasama yun doon sila. Ano nangyari? Ngayon, yun din ang pangako nyo. Another broken promise naman ang mangyayari niyan. So, makita mo kung gaano nila nilaro yung tao. Sinabi pa nila yung regards to health, regards na kailangan daw tulungan ng mga tao. Nakakapagod eh. Sagutin na naman natin yan. Ang dami yung dinifan ng mga agencies na ang tanging intention ay para tumulong sa tao. Yun pa ang inalisan nyo ng pundo. Kaya nga kung makikinig ka ng speech niya, parang gusto mo nang batuhin yung ano mo, ibato yung cellphone mo. Mabuisit ka talaga. So, yun na nga itong pag openly state ng mga congressman, which I think are actually talagang supporters ni VP Sara. On the first place, noon pa, medyo, yung nga sabihin natin, silent lang sila. So ngayon, lumabas na sila. Dahan-dahan silang lumabas dahil malapit ng eleksyon. So, ganyan ang status. So, sa 316, kung ilan lang dyan ang opposition, at least meron namang something to start with na number of congressman na that will hindi lang sasang-ayon sa lahat na sasabihin ng speaker. Diba? Merong fiscalizer naman. Ang batas na sinasampa tulad ni Congressman Marcolita. Sana dadami ang ganyang klase lalabas na tatanungin din. They will question the mga batas na sinasampa dyan. Ang daming minimension ni Martin ng mga batas na nagawa nila, pero I don't know kung ma-effect ba yung sa kabuhayan ng mga tao. I don't know kung nagamit ba yung mga batas na yan para sa benefit ng mamamayan. Parang wala eh. So, yan nga itong balita na to na maraming ang lumabas na ayaw na nila na i-discuss yung impeachment na yan. Plus yun, napaka-positive na balita yan. Ultimately, unti-unti, yung iba dyan, makikita nila ang katotohanan at saka ang tama nilang dapat nakampihan. So, some will change their position. Kahit na dito sa kabila, diyan kasi ang pangintay ni Martin is purely pundo eh, pera, pundo, mga projects. So maybe in the next Congress, the 20th Congress, magkaroon na ng changes na hindi na ganyang kagarapal ang mangyayari kung aabot pa tayo sa ganyang sitwasyon. So another issue naman, itong NBI kasi nagsabi na they have completed the report, but still we will study more. At ngayon nakumpleto na, sinabi nila kumpleto na, pero parang hindi pa sigurado ang NBI sa
kasong isasampa nila kay BP Sara with regards to the threat daw na conditional threat against PBBM, Lisa Ranitaan, Martin Romualdez. Ngayon daw, isasampa nila yan doon sa DOJ, sa mga prosecutor. Ang prosecutor will study kung talagang pwede na magkaroon ng probable cause. At sinabi din nila, hindi lang daw sila magsasampa ng kaso kahit na may probable cause. Kailangan merong assurance ng conviction. Ang problema, hindi sila sigurado na makonvict si BP Sara. Kaya ngayon, nagdadalawang isip sila kung kailan, kaya natatagalan ng gusto. Yun ang mahirap. Kung yung kaso na pinipilit ninyo, ay wala kayong matibay na ebidensya. Talagang madismiss lang yan. Pwede na yung masampa sa DOJ. Pero pag-usapan ang conviction, mahirapan kayo dyan. Buti kung kayo lang ang magaling. Mga prosecutor yan sa DOJ. Eh, magagaling mga abogado ni BP Sara. Ilang, throngs. Ibig sabihin, batalyon ng mga abogado rin, meron na si BP Sara. Na parang magdidepensa sa kanya. At bukod dyan, may may backup pa, yung mga tao mismo. Ano mangyayari sa kanya dyan? Wala na yung impeachment. Dito na naman tayo sa yung charge ng violation of the Anti-Terrorism Law o Act. Dito na naman tayo. Ganun din ang resulta dyan. Magwawala rin yung mga tao kung gaganyan ninyo. Yan ang gagawin ninyo kay BP Sara. The same way dito sa impeachment. Nagmilo nga kayo dahil sa rally na I think itutuloy ang impeachment. Sinabi ko nga with my previous vlog na mangyayari talaga ang people power. Lalabas talaga. There's a possibility na military to take over pa. The same way dito sa case niya na threat na talaga namang walang threat eh. Kahit sinong abogado na yung marunong, magaling, mahirap i-prove yan. Mahirap i-prove yung threat na yan. Tapos yung inad pa ninyo yung word na assassin na hindi naman sinabi ni BP Sara na she's going to hire an assassin. She never mentioned na she will hire an assassin. What she's saying is, I've talked to somebody, and this somebody could be anybody na hindi naman mamatay tao. O diba? Na to assure na ganyan ang mangyari kung anong mangyari sa kanya, walang ibang pagbintangan kung hindi ang mga Marcoses at saka si Martin Romualdez. Ganun kasimple. So there's a condition, napakasimple kung mamatay mo na siya, di ba? Paano mo masabi na mayroong threat doon? Threat to national security. So, malabo yan kung hindi yan makarating sa ganyang matinong hukuman para litisin. Medyo malabo. So, dito nahirapan ng NBI. Kaya, sa tagal nilang pinag-aralan, ngayon hindi pa sila sigurado kung they can find any evidence na makonvict si BP Sara. At hindi daw nila i-file yan kung wala yung factor na yan. They are sure for a conviction. So, ibig sabihin, until na wala silang ebidensya. The only evidence na makuha nila kung yung tao na kausap ni BP Sara, lalabas at sabihin na totoo yung sinabi ni BP Sara. Totoo kaya yung sinabi ni BP Sara. Baka trick lang yun. Baka sinabi lang niya out sa kanyang frustration. Dahil that time, si Zulaika Lopez ay naka-detain sa detention cell ng Kongreso na gusto nga nilang ilipat sa Correctional Institute ng mga babae, ng Women Correctional Institute sa Mandaluyong.
So, yun, doon nag-trigger ang galit ni BP Sara. Di ba? So, umabot pa nga ng veterans. So, ganyan ang kwento dyan. Kaya, medyo tagilid, medyo mahirapan ang NBI dyan. Kung ganyan ang ano nila, ang requirement nila, para sa kaso na yan, mahirapan sila to find a solid evidence para sa makonvict si BP Sara. So, mabuti naman kung ganyan ang sitwasyon, kasi kung ipipilit nila yan, magkakagulo naman dyan sa Paura. Malipat ang location from Batasan to Paura naman ang kaguluhan kung ipipilit nila yan. Si Boying naman nagsasalita na hindi daw na-influensyahan yung DOJ, any politician. Sino bang linuloko mo, Boying? Sino bang binubula mo? Walang influensya. Nakakatawa ka naman. Ngayon, tingnan natin kung itong going back to sa impeachment, kung ano mangyayari. Kung talagang ipipilit nila ni Franz Castro, pero wala namang mag-i-endorse, wala namang pipirma, abutan talaga sila ng oras. So, ilang ano ngayon, 15 bukas. Tomorrow is 15. So, by February 7, ilang session days na lang yan, napaka-iksi niyan. Not unless merong matatapang dyan, ang pipirma. Hindi naman yung maitago, signature ang hinahabol dyan, ang itatala nyo yung pangalan nyo. Hindi pwedeng ano lang, voice votation lang, diba? Or raising of hands lang. Hindi pwede, kailangan merong dokumento na isasubmit sa Senado at nandoon yung mga pangalan nyo na siguradong markado yan sa mga DDS at saka sa Iglesia ni Cristo, dahil they are supporting against the impeachment ng BP Sara. So, sa ganyan, kahit nasabihin ng isang distrito, napakaliit lang kailangan na mga boto, kung malaman niya ng iba na ganyan pala, na talagang solid supporter ni Sara, mahirap yung meron mga kampanya against you. Kinakampanya mo sarili mo para iboto ka, pero meron mga kampanya against you, mahirap yun. Na openly, they will say, huwag mo iboto yan, kaya ganito, ganyan yan. Mahirap yun, lalo na kung ordinaryong mga tao, hindi mga politiko ang mga kampanya laban sa iyo. Maraming beses na akong nakakita ng ganyang sitwasyon na ang pumakalaban sa isang politiko ay mga tao mismo. Mahirap kalabanin dahil hindi mo mapinpoint kung sino-sino. By word of mouth, nagsuspread na kaagad, naging chismis. Sira ka talaga. Madali kang sirain sa ganyang sistema. Not only sa politiko ang sumisira sa iyo, kasi pwede ka mag-react, pwede ka mag-counter argument sa mga ganyan. Pero kung tao mismo, tao sa tao, mahirapan mo i-counter. Kaya yun ang iniwasan ng mga politiko, na mayroong mga impressions o mga balita na ganyan, ito si ano, kumampi pa rin, alam naman na hindi tama yung impeachment, bakit kinakampihan pa rin ang gobyerno, ang mga leftist, no? So yun ang malaking problema nila ni Franz Castro. Ito si Franz Castro, she's acting na akala mo hindi siya convicted. You're already convicted, nakaapila ka lang, then you acted na parang malinis ka, na grabe yung ginawa mong kaso laban sa mga bata. So itong pangyayari na to, medyo light in the dark tunnel ito. Ganyan ang nangyari. Ultimately, lalabas na yung mga pro Sara sa Kongreso, and we're hoping na maraming mga congressman na mananalo sa Kongreso na Duterte supporter. Sana ganun. Ganun din yung mga senatorial slate ni PRRD. Sana mananalo ang karamihan. So
ito lang siguro ang i-discuss natin for tonight, and I hope I give you some advance information about what's happening with the impeachment case ng Bibi Sara. And dito lang tayo, and I'm thanking you for coming over and listening to our broadcast tonight, our vlogs tonight. And I hope doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kindly subscribe. Then try to share this with your friends, and try to like para naman lalago ang channel na to, and then we can give more information doon sa mga nag-subscribe, and not only doon sa mga subscribe but doon sa mga bagong viewers. I hope you welcome again on my next broadcast, at good evening sa inyong lahat wherever you are. I hope you have a nice or a peaceful evening. Maraming salamat, at ulit good evening sa inyong lahat. Salamat mo.